Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Aites? Ang baho pa rin ng mga nilabhan mo, parang hindi binanlawan ng maayos. Ang matapobreng boses na yon ay humiwa sa mainit na hangin ng tanghali, mas masakit pa kaysa sa tirik na araw na tumatama sa batok ni Aling Itis. Sa harap niya, nakapamewang si Glenda, ang asawa ng bagong kapitan ng barangay, habang kumikislap ang makakapal na gintong kwintas nito sa leeg na tila ba nangaasar sa gusgusing anyo ng matanda. Walang pasabi, inihagis ni Glenda ang isang dakok na barya sa sementadong sahig. Kumansing ang mga ito at gumulong papunta sa paanan ni Aites, humalo sa alikabok at tuyong putik. "Pulutin mo yan," utos ni Glenda habang inaayos ang kanyang mamahaling payong. "Iyan lang ang halaga ng serbisyo mo ngayon. Kung akala mo bibigyan kita ng bonus dahil kaibigan ng asawa ko ang asawa mo noon, nagkakamali ka. At pwede ba? Sabihan mo, yang mga milyonaryo mong anak na padalhan ka naman ng sabon. Hindi yung amoy kulob ang mga damit ko." Nanatiling nakayuko si Ites, ang kanyang mga tuhod na pinahina na ng rayuma at ng 60 taon ng pagbubuhat ng pasanin ay dahan-dahang binaluktot upang lumuhod sa lupa. Hindi siya lumaban, hindi siya sumagot. Dahan-dahan, gamit ang mga daliring magaspang at nanginginig, isa-isa niyang pinulot ang mga barya. Ang bawat sentimo ay parang tingga na bumabaon sa kanyang palad, mabigat, mainit, at puno ng kahihiyan. Nasa likod siya ngayon ng isang magarang mansyon na may mataas na bakod na bakal. Ang mansyon na ito, na ngayon ay pag-aari ni Glenda at Ernesto, ay nakatayo sa mismong lupa, kung saan dati nakatirik ang maliit na kubo ni Ites at ng kanyang pamilya. Ang lupa kung saan lumaki si Kael, si Santino at si Leora. Ngayon, siya ay nakaluhod dito bilang isang labandera. Pinupulot ang limos ng mga taong umagaw sa kanyang tahanan. Tumalikod na si Glenda at pumasok sa air-conditioned na bahay. Padabog na isinara ang sliding door. Naiwan si Ites sa labas. Yakap ang basket ng maruruming damit at ang dakok ng barya na sapat lang para bumili ng kalahating banig ng gamot sa ubo. Pinilit ni Ites na tumayo kahit na ang bawat buto sa kanyang katawan ay humihiyaw sa sakit. Naglakad siya palayo sa mansyon, tinatahak ang maputik na daan patungo sa likod ng palengke kung saan ang amoy ng nabubulok na gulay at estero ay humahalo sa hangin. Doon, sa isang sulok na tinatakpan lang ng tagpi-tagping trapal at lumang yero, naroon ang kanyang tinatawag na bahay. Umupo siya sa isang lumang bangkito na gawa sa plastik. Inilabas niya ang isang supot na naglalaman ng tira-tirang pandesal na nakuha niya sa panaderya kaninang umaga. Matigas na ito, halos kasing tigas ng bato, pero ito lang ang laman ng kanyang sikmura ngayong araw. Hinati niya ang tinapay. Ang malaking parte ay ibinigay niya sa isang payat na asong askal na nakatingin sa kanya ng may awa. "Kain na, bantay," bulong niya habang hinahaplos ang ulo ng aso. "Pareho tayong walang mapuntahan, di ba?" Biglang umilaw ang lumang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng baliktad na timba. Ang screen ay basag, pero nababasa pa rin ang pangalan na Rumehistro, Kuya Kael. Napaupo ng tuwid si Ites. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang laylayan ng kanyang duster. Pilit na inaalis ang bakas ng pagod at luha. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapasigla ang boses bago sagutin ang tawag. "Hello?" "Anak, Kael." Bati niya. Ang tono ay puno ng pilit na sigla. "Ma, musta na? Sorry late na ako napatawag. Kakatapos lang ng meeting namin sa site." Sagot ni Kael sa kabilang linya. Ang boses nito ay malinaw, puno ng kumpiyansa, at may bahid ng tunog ng aircon sa background. "Natanggap mo ba yung padala ko nung isang araw? Sabi ni Tino, nagpadala rin daw siya pang grocery mo." Napalunok si Aites. Ang totoo, ang perang iyon
ay napunta na naman kay Ernesto bilang interes sa utang na walang katapusan. Pero hindi niya pwedeng sabihin yon. Hindi pwedeng malaman ni Kael na ang ina niyang Reyna ay isa na palang pulubi. Oo naman anak, naku ang dami ngang nabili. Pagsisinungaling ni Aites habang nakatingin sa kalahating pandesal na hawak niya. Bumili ako ng litson manok, tsaka prutas. Sobra-sobra pa nga eh. Huwag na kayong mag-alala sa akin dito. Mabuti naman ma, tumawa si Kael. Isang tawa na puno ng ginhawa. Basta wag mong titipirin ang sarili mo ha. Kumain ka ng masarap. Malapit na kaming makaipon ma. Konti na lang, mapapagawa na natin yung dream house mo dyan. By the way, si Leora may good news din daw. Na-promote siya sa Canada. Habang naririnig ni Aites ang mga kwento ng tagumpay ng kanyang anak, naramdaman niya ang pamilyar na kikirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galing sa tuwa, kundi galing sa sakit na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang baga ay tila pinipiga ng isang kamay na bakal. Ma, nandyan ka pa ba? Tanong ni Kael nang tumahimik ang kabilang linya. Oo, anak. Nakikinig ako. Sagot ni Aites, pero ang boses niya ay nagsisimula ng mabasag. Ang kati sa kanyang lalamunan ay naging isang nag-aalab na apoy. Pilit niyang pinigil, tinatakpan ang bibig ng kanyang palad. Sige ma, ibababa ko na. May tatawagan pa ako. I love you ma. Ingat ka dyan sa bahay. I love you too anak. Bago pa man niya maibaba ang telepono, kumawala ang isang ubo na hindi niya mapigilan. Isang ubo na malalim, dumadagundong mula sa kaibuturan ng kanyang naninikip na dibdib. Napaupo siya sa lupa, ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat pagbuga ng hangin. Nang alisin niya ang kanyang kamay mula sa bibig, nakita niya ang pulang likido na humalo sa dumi ng kanyang palad. Dugo. Mas marami kaysa kahapon. Dahil sa panghihina, dumulas ang cellphone mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at bumagsak sa sementadong sahig. Hindi pa pala napatay ang tawag. Ang screen ay nakaharap sa kanya at rinig na rinig niya ang boses ni Kael na biglang naging balisa. Ma, ano yon? Ma, okay ka lang ba? Ma. Nakatingin lang si Aites sa telepono habang ang mundo sa paligid niya ay nagsisimulang umikot at magdilim. Gusto niyang abutin ito, gusto niyang sabihing ayos lang ako. Pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tanging ang tunog ng kanyang humahapo at paos na paghinga ang sumasagot sa tawag ng kanyang anak. Sorpresa! Sa wakas narito na tayo. Ang masayang sigaw ni Leora ay naging hudyat ng paghinto ng puting van sa tapat ng isang pamilyar na kanto sa Quezon. Hawak niya ang isang malaking kahon ng cake na binili pa nila sa Maynila. Habang sa tabi niya ay nakaupo si Santino na hindi mapigilan ang pagngiti. Si Kael naman, na siyang nagmamaneho, ay bahagyang nakakunot ang noo habang nakatingin sa labas ng bintana. Magmula nang maputol ang tawag nila sa kanilang ina kahapon, hindi na ito muling sumagot sa mga sumunod na ring. May kung anong kaba sa kanyang dibdib, pero pinilit niyang isantabi iyon. Iniisip na baka mahina lang talaga ang signal sa kanilang baryo. Excited na makita ang reaksyon ni nanay. Sabi ni Santino habang inaayos ang kanyang salamin. Imagine, 3 years tayong hindi nagkasama-sama ng ganito. For sure, maiiyak si nanay sa tuwa pagkakita sa atin. I hope she likes the jewelry I bought from Canada. Dagdag ni Leora ng may excitement. Sabi niya sa phone last time, okay lang daw siya. But I know she needs new things. Yung lumang bahay natin, baka kailangan na rin ng renovation. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa kanilang loteng kinalakhan, puno ang sasakyan ng mga alaala. Pinag-uusapan nila ang amoy ng dagat, ang mga puno ng niyog na dati nilang inaakyat, at ang maliit na kubong kahoy na naging saksi sa kanilang hirap at pangarap. Sa isip nila, ang perang ipinapadala nila buwan-buwan ay sapat na para gawing palasyo ang munting tahanang iyon. Ngunit nang lumiko ang van sa huling kanto,
Ang mga ngiti sa kanilang labi ay unti-unting naglaho. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng mismong address kung saan dapat nakatayo ang kanilang lumang bahay. Pero sa halip na ang pamilyar na bakod na kawayan at ang punong mangga sa gilid, isang mataas na pader na bato ang bumungad sa kanila. Ang gate ay gawa sa mabigat na bakal, itim at nagniningning sa ilalim ng araw, at may nakasulat na plaka, The Ladrera Residence, Private Property. Teka, mali ba tayo ng nilikuan? Tanong ni Santino. Ang boses ay nagsisimulang manginig. Kael, ito yung lote natin, di ba? Ito yung tapat ng simbahan. Bumaba si Kael mula sa sasakyan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila ba lumulubog sa lupa. Tiningnan niya ang paligid. Ang matandang puno ng nara sa tapat ng kalsada ay naroon pa rin. Pero ang lahat ng iba pa ay banyaga sa kanyang paningin. Sa loob ng bakod, nakatayo ang isang malaking mansyon na may 2 palapag. May balkonaheng nakaharap sa dagat at may mamahaling sasakyan na nakaparada sa garahe. Kuya, anong nangyayari? Tanong ni Leora na bumaba na rin. Bit-bit pa rin ang kahon ng cake. Nasaan ang bahay natin? Nasaan si nanay? Pinindot ni Kael ang buzzer sa gilid ng gate. Lumikha ito ng matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng kalsada. Ilang sandali pa, isang babae ang lumabas mula sa loob ng mansyon. Si Glenda yon. Suot ang isang mamahaling silk na pambahay at mga tsinelas na may balahibo. Pagkakita sa 3 magkakapatid, dahan-dahan siyang lumapit sa gate. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng pagkagulat, kundi ng isang mapang-uyam na ngiti. Ay ang mga milyonaryong balikbayan, narito na pala. Malkit na sabi ni Glenda habang binubuksan ang maliit na siwang sa gate, pero hindi niya ito tuluyang binuksan para papasukin sila. Nasaan ang nanay ko? Diretsahang tanong ni Kael. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagbabadya ng bagyo. Nasaan ang bahay namin, Glenda? Bakit kayo ang nakatira dito? Tumawa ng mahina si Glenda, isang tunog na puno ng lason. Bahay niyo? Kael, iho, matagal nang wala ang bahay niyo. Binenta na ito ng nanay niyo sa amin 5 taon na ang nakakalipas. Hindi ba niya nabanggit sa inyo? Sa bagay, baka ayaw niyang malaman niyo kung gaano siya kahirap habang kayo ay nagpapakasasa sa ibang bansa. Sinungaling! Sigaw ni Leora. Ang luha ay nagsisimulang gumulong sa kanyang pisngi. Nagpapadala kami ng pera buwan-buwan. Sabi ni nanay okay lang siya. Sabi niya nakatira pa rin siya dito. Well, siguro mas pinili niyang magsinungaling para hindi kayo mapahiya. Sagot ni Glenda habang sinusuri ang kanyang bagong manicure. Kasi ang totoo, ang perang ipinapadala niyo ay kulang pa para pambayad sa mga utang niya. At itong lote, bayad utang ito sa asawa ko. Kung gusto niyo siyang makita, huwag kayong mag-eskandalo sa harap ng bahay ko. Hanapin niyo siya sa likod ng palengke, doon sa estero. Doon naman talaga ang lugar ng mga katulad niya. Pakiramdam ni Kael ay gumuho ang langit sa kanyang ulunan. Ang bawat salita ni Glenda ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid, si Santino na nakatulala sa mansyon at si Leora na nabitawan na ang hawak na cake. Ang magandang cake na may nakasulat na Happy Birthday Nanay ay bumagsak sa alabok, ang asul na icing ay humalo sa dumi ng kalsada. Hindi maari. Bulong ni Santino. Hindi ito totoo. Umalis na kayo, sabi ni Glenda nang may halong pagkasuya bago tuluyang isara ang gate. Nakasira na kayo ng view ko. Naiwan ng 3 magkakapatid na nakatayo sa gitna ng kalsada sa tapat ng isang pader na hindi nila akalaing magiging hadlang sa kanilang pag-uwi. Ang sikat ng araw ay tila naging malamig at ang hangin mula sa dagat ay hindi na nagdadala ng amoy ng luto ng ina, kundi ng amoy ng pagkabulok at pengdaraya. Hinarap ni Kael ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga mata ay pula sa galit at pighati. Sakay sa van, hahanapin natin si nanay. Ngayon din.
Habang paalis ang kanilang sasakyan, isang matandang babae na kapitbahay nila noon ang nakasilip mula sa isang bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Alam niya ang totoo, pero alam din niya ang panganib ng pagsasalita sa baryong ito kung saan ang pera ni na Ernesto ang batas. Ang amoy ng nabubulok na basura, lansa ng isda at stagnant na tubig mula sa estero ay sumalubong sa magkakapatid nang bumaba sila sa dulo ng kalsada. Ang puting van na kanina ay nagniningning sa linis ay nabalot na ngayon ng putik. Si Leora, na suot ang kanyang mamahaling sapatos, ay hindi na inalintana ang maruming tubig na tumatalsik sa kanyang binti. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina. "Kuya, sigurado ka ba rito?" tanong ni Santino. Ang boses niya ay gumaralgal habang nakatingin sa hilera ng mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, karton at lumang trapal ng mga kandidato. "Hindi ko kayang isipin na nandito si nanay. Sabi niya sa akin nung isang linggo, namimitas lang siya ng santol sa bakuran natin." Hindi sumagot si Kael. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakagat at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang pantalon. Naglakad siya ng mabilis, sinusundan ang direksyon na itinuro ng isang batang nakayapak. Bawat hakbang niya ay tila pagtusok ng karayom sa kanyang konsensya. Paanong nangyari ito? Paanong ang mga anak na tinatawag na tagumpay ay hinayaang mabulok sa ganitong lugar ang babaeng nagbigay sa kanila ng buhay? Huminto sila sa harap ng isang dampa na mas maliit pa sa banyo ng kanilang mga kondo sa ibang bansa. Ang dingding nito ay butas-butas at ang bubong ay pinabibigatan lamang ng mga lumang gulong ng sasakyan para hindi tangayin ng hangin. Mula sa loob, narinig nila ang isang mahina at paos na pag-ubo. "Nanay?" Tawag ni Leora. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa takot sa katotohanan. Dahan-dahang hinawi ni Kael ang nakasabit na maruming kurtina na nagsisilbing pinto. Ang sumunod na nakita nila ay sapat na para habang buhay na mag-iwan ng sugat sa kanilang mga kaluluwa. Sa gitna ng madilim at masikip na silid, nakahiga si Aling Ites sa isang manipis na banig sa ibabaw ng sahig na gawa sa kawayan. Ang kanyang katawan ay tila naging butot balat na lamang. Sa tabi niya ay isang babaeng may maamong mukha. Suot ang isang simpleng uniforme ng guro na may hawak na basang bimpo at isang mangkok ng mainit na lugaw. "Amara?" Gulat na bulong ni Kael nang makilala ang babae. Lumingon si Amara. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng halo-halong gulat, lungkot at isang matinding puot na hindi niya magawang itago. "Dumating pa kayo," malamig na sabi niya bago muling ibinaling ang atensyon kay Ites. Nang marinig ang boses ng kanyang mga anak, pilit na dumilat si Itz. Sa halip ng ngiti, ang unang rumehistro sa kanyang mukha ay matinding takot at kahihiyan. Mabilis niyang hinila ang kumot na gawa sa lumang katsa para takpan ang kanyang mga paa na puno ng sugat at dumi. "Mga anak," pilit na bumangon ang matanda. Ang kanyang boses ay nanghihina. Bakit kayo nandito? Sabi ko, huwag kayong uuwi." Nang walang pasabi. Hindi pa ako nakakapaglinis ng bahay." "Nanay, anong bahay ang sinasabi niyo?" Humagulgol na si Leora at lumuhod sa maruming sahig para yakapin ang ina. "Bakit kayo nandito? Bakit hindi niyo sinabi sa amin?" "Wala lang ito, Leora. Masarap ang hangin dito, malapit sa palengke." Pagsisinungaling pa rin ng matanda habang pilit na inaayos ang kanyang gulo-gulong buhok. "Ang mga kapatid mo, nasaan? Nakakain na ba kayo? May tinapay ako rito." Sandali, hindi na nakatiis si Santino. Napasandal siya sa poste ng dampa at tinakpan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pag-iyak. Si Kael naman
ay nanatiling nakatayo, nakatingin kay Amara na tila ba humihingi ng paliwanag. 5 taon siyang nagtiis dito, Kael. Sabi ni Amara, ang boses niya ay puno ng panunumbat. Habang pinapadala niyo siya ng mga litrato ng masasarap na pagkain at magagandang lugar, namamasukan siyang labandera kina Glenda para lang may pambili ng gamot. At ang perang pinapadala niyo, kinukuha lahat ni Ernesto. Bakit niya ibibigay kay Ernesto? Singhal ni Kael, ang galit ay umaapaw na sa kanyang dibdib. Lupa natin yun. Bahay natin yun. Tumingin si Amara nang diretso sa mga mata ni Kael, isang tingin na puno ng pait. Kasi naniwala siya na mamamatay ka sa kulungan sa Saudi kung hindi niya ibibigay ang lahat. Sinabi sa kanya ni Ernesto na pumatay ka ng tao doon at kailangan ng 5 milyong piso para mailigtas ka. Dahil sa pagmamahalal niya sa inyo, mas pinili niyang maging pulubi kaysa hayaan kayong mabulok sa bilangguan. Natahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng mahina at hirap na paghinga ni Ites ang naririnig. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi sa magkakapatid. Ang tagumpay na ipinagmamalaki nila, ang kayamanang akala nila ay sapat na, ay nakatayo pala sa ibabaw ng isang malupit na kasinungalingan at sa duguang sakripisyo ng kanilang ina. Lumapit si Kael sa kanyang ina, lumuhod siya at hinawakan ang tuyot na kamay ni Ites. Ang kamay na nagpalaki sa kanya na ngayon ay nanginginig sa takot. Nay! Hikbi ni Kael, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Wala akong pinatay, hindi ako nakulong. Bakit niyo pinaniwalaan ang halimaw na yon? Yumuko si Ites, ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang duster. Dahil ina ako, Kael. Kahit mamatay ako sa gutom dito, basta alam kong ligtas kayo. Sapat na sa akin yun. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nagbibigay ng mahabang anino sa kunang estero. Ngunit para sa magkakapatid, ang tunay na kadiliman ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa loob ng isang maliit at malinis na silid sa isang paupahang bahay sa bayan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa magkakapatid. Malayo ito sa amoy ng estero, ngunit ang hangin sa loob ay tila mas mahirap hingahin. Nakahiga si Nanay Ites sa isang malambot na kama, mahimbing na natutulog dahil sa pagod at sa gamot na ibinigay ni Amara. Sa labas ng silid, sa maliit na sala, inilapag ni Amara ang isang luma at kupas na folder sa harap ni Kael. Ang mga kamay ni Kael ay nanginginig habang dahan-dahan niyang binubuksan ang mga papeles sa loob. Doon, nakita niya ang mga liham na may pekeng selyo ng gobyerno ng Saudi Arabia at mga dokumentong may lagda ni Ernesto bilang legal representative. Ito ang lahat ng dinala ni Ernesto kay Nanay Ites 5 taon na ang nakalilipas. Panimula ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sinabi niya sa nanay mo na napatay mo raw ang anak ng isang makapangyarihang sheikh sa isang aksidente sa site. Sinabi niya na kailangan ng blood money na 5 milyong piso para hindi ka mabitay sa gitna ng desyerto. Napahawak si Kael sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kanyang anit. 5 milyong piso. Wala akong naging aksidente. Wala akong napatay. Noong panahong yon, kapopromote ko lang bilang senior engineer. Masaya ako. Ang akala ko, ang mga regalong ipinapadala ko sa kanya ay sapat na para maging masaya rin siya. Hindi marunong magbasa ng maayos ang nanay mo, Kael. Dugtong ni Amara habang itinuturo ang isang papel na may marka ng hinlalaki ni Ites gamit ang tinta. Naniwala siya sa bawat salitang sinabi ni Ernesto dahil natatakot siyang mawala ka. Noong kulang ang perang ipinadala nyo, inalok siya ni Ernesto na bilhin ang lote nyo sa halagang 1 milyong piso lang. Ang sabi niya, tulong daw yun para mabuo ang pambayad sa kaso mo. At dahil desperada si nanay,
Pinirmahan niya ang lahat. Binasa ni Santino ang isa pang dokumento. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit. At ang mga remittance namin, buwan-buwan kaming nagpapadala ng tig-1,000 dolyar. Nasaan yon? Kinuha rin ni Ernesto, sagot ni Amara. Tuwing darating ang pera, pumupunta si Ernesto sa dampa ni nanay. Sinasabi niya na kailangan yun para pambayad sa mga abogado na humahawak ng kaso ni Kael sa ibang bansa. Kapag tumanggi si nanay, tinatakot niya ito na ipapakulong kayo o kaya ay ipapadeport. Ginamit niya ang takot ng isang ina para huthutin ang bawat sentimo nyo. Isang malakas na hampas sa mesa ang pinakawalan ni Kael. Hindi ito isang mabilis na tunog, kundi isang mabigat na pagbagsak ng kamao na nagpayanig sa basong tubig sa ibabaw nito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot, hindi lang para kay Ernesto, kundi para sa sarili niya. Habang nagpo-post ako ng mga picture ng steak sa Instagram, ang nanay pala natin ay kumakain ng kanin at asin. Hikbi ni Leora habang hawak ang kanyang cellphone. Dahan-dahan, isa-isa niyang binura ang kanyang mga litrato sa ibang bansa, ang mga kuhang nagpapakita ng kanyang marangyang buhay sa Canada. Para sa kanya, ang bawat pixel ng mga litratong yon ay isang paalala ng kanyang kapabayaan. Ang yabang-yabang natin, pero ang nanay natin, ginawang basahan ng mga ladrera. Hindi lang yun, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay mas bumaba. May isa pang papel na gustong papirmahan si Ernesto kay nanay bago kayo dumating. Isang dokumento na nagsasabing may utang pa si nanay na 2,000,000 piso para sa service fee ng pagliligtas kay Kael. At hanggang hindi yun nababayaran, mananatili siyang labandera nila habang buhay. Tumingin si Kael sa pinto ng silid kung saan natutulog ang kanilang ina. Ang imahe ni Ites na nakaluhod at pinupulot ang mga barya sa harap ni Glenda ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang pag-ibig na akala nila ay naiparamdam nila sa pamamagitan ng pera ay isa palang malaking pagkukulang. Ang katahimikan ni Ites ay hindi pala dahil sa kapanatagan, kundi dahil sa isang sakripisyong walang hanggan. Gusto ni Ernesto ng pera? Bulong ni Kael, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Ibibigay ko sa kanya ang nararapat sa kanya, pero hindi sa paraang iniisip niya. Kuya, anong gagawin natin? Tanong ni Santino. Babawiin natin ang lahat, sagot ni Kael. Ang lupa, ang bahay, at ang dangal ni nanay na tinapaktapakan nila. Simula ngayong araw, ang mga ladrera naman ang makakatikim kung paano matulog ng may takot sa bawat gabi. Eksaktong pagkatapos ng mga salitang iyon, narinig nila ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng paupahang bahay. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ng pinto ng kotse ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinundan ito ng isang pamilyar at mayabang na boses mula sa labas. Ites, alam kong nandyan ka. Huwag mong itago ang mga anak mo. May usapan pa tayo tungkol sa utang mo. Si Ernesto. Ang halimaw ay dumating na para maningil. Hindi alam na ang mga biktima niyang dati ay mahina. Ay handa na ngayong lumaban. Ang tunog ng marahas na pagkatok sa pintong kahoy ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Leora. Hindi pa man sila nakakabawi sa sakit ng mga natuklasan, ang mitya ng panibagong gulo ay narito na sa kanilang harapan. Dahan-dahang tumayo si Kael, ang kanyang mukha ay parang batong nililok sa tindi ng galit. Habang si Amara ay mabilis na pumasok sa silid ni Nanay Ites upang masigurong hindi ito magigising sa ingay. Binuksan ni Kael ang pinto. Doon, nakatayo si Ernesto. Suot ang isang polo na halatang bago at mayabang na nakasabit ang mga kamay sa kanyang baywang. Sa likod niya, naroon si Glenda na paypay ng paypay kahit na malamig naman ang simoy ng gabi habang ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatingin sa paligid ng maliit na paupahan. Aba, ang mga milyonaryo.
Nagkasya sa ganitong kaliit na butas? Bungad ni Ernesto. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Hindi siya naghintay na imbitahin. Basta na lamang siyang pumasok sa loob at naupo sa lumang sofa na tila ba siya ang may-ari ng lugar. Kael, iho, ang laki na ng pinagbago mo. Mukhang hiyang na hiyang ka sa Saudi ah. Hindi mo ba alam na kung hindi dahil sa akin, baka sa sementeryo ka na nakatira ngayon? Lalakad sana si Santino nang mabilis upang sugurin ang matanda. Ngunit mabilis na humarang ang braso ni Kael sa tapat ng kanyang dibdib. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Kael sa kanyang kapatid. Isang babala na huwag magpadala sa emosyon. Anong kailangan mo, Ernesto? Malamig na tanong ni Kael. Hindi siya naupo. Nanatili siyang nakatayo, matayog at nagbabanta. Simple lang, naparito ako para paalalahanan ang nanay niyo tungkol sa utang niya. Sagot ni Ernesto habang naglalabas ng isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. 5 taon ko kayong pinangalagaan. Pinrotektahan ko ang pangalan niyo sa baryo habang ang nanay niyo ay unti-unting nawawala sa sarili. Akala niyo ba libre ang lahat ng paglalakad na ginawa ko para sa kaso mo, Kael? Ang mga abogado, ang mga kontak sa gobyerno, lahat yon abunado ko. Kaso? Anong kaso? Malkit na tanong ni Leora. Alam naming lahat, Ernesto. Alam naming imbento lang ang lahat ng yon para makuha mo ang lupa namin. Tumawa si Ernesto, isang mahaba at nakakangilong tawa. Imbento? Tanungin niyo ang nanay niyo. Siya ang lumapit sa akin, umiiyak, nagmamakaawa. Sabi ko sa kanya, Ites, mahirap itong hinihiling mo, pero dahil magkaibigan tayo, gagawan ko ng paraan. Ngayon, tatawagin niyo akong sinungaling? Nasaan ang utang na loob niyo? Dito na sumingit si Glenda habang tinitingnan si Amara na kalalabas lang mula sa kwarto. At ikaw naman, Amara, akala mo ba hindi ko alam ang laro mo? Kunwari ay tagapagligtas ka ng matanda. Pero ang totoo, gusto mo lang makadikit sa mga anak niyang dollar earner. Di ba? Isang guro na dukha, gustong maging asawa ng engineer. Kayong dalawa ni Ites, pareho kayong mahusay umarte. Hindi nakaimik si Amara. Ang kanyang mga balikat ay nanginig, hindi sa takot, kundi sa matinding insulto. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Kael patungo sa kanya. Itinayo ni Kael ang kanyang sarili sa pagitan ni Amara at ni Glenda. Tila isang pader na hindi matitibag. Huwag mong idadamay si Amara dito, Glenda. Banta ni Kael. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. At ikaw, Ernesto, huwag mong gamitin ang salitang utang na loob sa harap ko. Ang tanging utang na mayroon dito ay ang buhay na kinuha mo sa nanay ko sa loob ng 5 taon. Tumayo si Ernesto. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ah, ganyan na pala kayo ngayon? Porket may mga pera na kayo? Sige, kung matapang kayo, bayaran niyo ang lahat ng gastos ko. Ang halaga ng lote niyo ngayon ay triple na. Kung gusto niyo itong makuha, bayaran niyo ako ng 10 milyong piso. At gusto ko, bukas na bukas din. 10 milyon? Gulat na sigaw ni Santino. 1 milyon mo lang kinuha ang lupa kay nanay. Business is business, Santino. Ngisi ni Ernesto habang inaayos ang kanyang polo. May investor na akong kausap mula sa Maynila. Gusto nilang gawin yung warehouse para sa kanilang trucking business. Bukas ang huling araw ng pirmahan. Kapag hindi nyo nailapag ang pera sa lamesa ko, bago lumubog ang araw, tuluyan nang mawawala ang lupang yun sa inyo. At kasama ang nanay nyo, palalayasin ko kayo sa baryong ito nang walang kahit isang kusing. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani pagkatapos ng ultimatum ni Ernesto. Ang halimaw ay hindi lang basta nagnakaw. Balak niyang ubusin ang lahat ng pag-asa na natitira sa pamilya Dalisay. Umalis na kayo, sabi ni Kael nang hindi tumitingin sa kanila. Bago ko pa makalimutang matanda ka, maghanda na kayo ng mga maleta nyo. Malkit na hirit ni Glenda
Bago sumunod kay Ernesto palabas, ang tunog ng kanilang sapatos sa sahig ay tila ba nagmamarka ng bawat segundong nawawala sa kanila. Nang tuluyan nang makaalis ang dalawa, napaupo si Leora sa sahig at humagulgol. Si Kael naman ay nanatiling nakatingin sa kawalan. Ang kanyang puso ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Si Amara iyon. Ang kanyang hawak ay malamig, pero nagbigay iyon ng kakaibang init sa nanunuyo na pusong ni Kael. "Kael, anong gagawin natin?" tanong ni Amara. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Wala tayong 10 milyon sa loob ng isang araw." Lumingon si Kael sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang isang kakaibang kinang sa mga mata nito. Hindi ito kinang ng pagkatalo, kundi ng isang mapanganib na plano. "Hindi ko kailangan ng 10 milyon para talunin ang isang magnanakaw, Amara," bulong ni Kael. "Kailangan ko lang ng katotohanan at sisiguraduhin kong bukas ang buong baryo ang magiging hurado sa kasalanang ginawa nila." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang mahinang kalabog ang narinig nila mula sa silid. Nang buksan nila ang pinto, nakita nila si Nanay Ites na nasa sahig. Gising na at puno ng luha ang mga mata. Narinig niya ang lahat. "Kael, anak." Hikbi ng matanda habang pilit na inaabot ang kanyang anak. "Ibigay niyo na ang lahat. Huwag na kayong lumaban. Baka saktan nila kayo." Ang takot sa boses ng ina ang siyang naging huling patak ng lason na nagpabago kay Kael. Simula sa sandaling iyon, wala nang atrasan. Ang madaling araw sa probinsya ay madalas na nagdadala ng kapayapaan, ngunit para kay Kael, ang bawat huni ng mga ibon at ang malamig na simoy ng hangin ay tila mga bulong na nagpapaalala sa kanyang mga pagkukulang. Hindi siya dinalaw ng antok. Sa halip, natagpuan niya ang sarili sa tapat ng maliit na parokya kung saan naroon ang munting paaralang pinagtatrabahuhan ni Amara bilang guro. Nakita niya ang isang lumang duyan sa gilid ng palaruan. Ang isa sa mga tanikala nito ay putol at kalawangin. Tila ba sumasalamin sa nasirang ugnayan ng kanyang pamilya sa bayang ito. Kumuha si Kael ng ilang gamit mula sa kanyang sasakyan at tahimik na nagsimulang ayusin ang duyan. Ang pagpihit ng mga tornilyo at ang pagkayod sa kalawang ay naging paraan niya upang patahimikin ang naglalaban-labang boses sa kanyang isipan. "Hindi ko alam na naging karpintero ka na rin pala sa Saudi." Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Kael at nakita si Amara. Suot nito ang isang simpleng cardigan sa ibabaw ng kanyang damit. Hawak ang 2 umuusok na tasa ng kape. Ang liwanag ng sumisikat na araw ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang anyo na tila ba isang anghel sa gitna ng kaguluhan. "Gusto ko lang maging kapaki-pakinabang," sagot ni Kael habang pinupunasan ang kanyang maruming kamay sa isang basahan. "Masyadong maingay ang utak ko kapag nakatigil ako." Inabot ni Amara ang isang tasa kay Kael. Sa sandaling maglapat ang kanilang mga daliri, tila ba may isang kuryenteng gumuhit sa braso ni Kael. Isang pamilyar na init na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi agad bumitaw si Amara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Kael. Puno ng mga tanong na hindi masagot ng anumang salita. "Bakit mo ginawa yun, Amara?" Mahinang tanong ni Kael pagkalipas ng ilang sandali ng pananahimik. "Bakit nanatili ka sa tabi ni nanay kahit na wala ako? Kahit na hindi ako nagpaalam ng maayos sa iyo noon?" Huminga ng malalim si Amara at tumingin sa malayo. "Noong umalis ka, Kael, galit ako. Galit na galit ako dahil pakiramdam ko ay tinalikuran mo ang lahat ng pinangakuan natin. Pero nang makita ko ang nanay mo na unti-unting pinapatay ng lungkot at ng panloloko ni Ernesto, hindi ko nagawang lumayo. Hindi ko siya inalagaan dahil hinihintay kita. Inalagaan ko siya dahil siya na lang ang natitirang piraso ng kabutihan sa mundong ito na kilala ko.
She became my mother, too. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal para kay Kael. Ang sakripisyo ni Amara ay hindi pala dahil sa isang romantikong pag-asa, kundi dahil sa isang busilak na pagkatao na mas matayog kaysa sa kanya. Marami pa sila, Kael. Dugtong ni Amara, ang boses ay naging seryoso. Hindi lang ang nanay mo ang biktima rito. Si Mang Simon sa kabilang kalsada, si Aling Pacing na dating nagtitinda ng kakanin. Lahat sila ay kinuhaan ng lupa ni Ernesto sa parehong paraan. Ginagamit niya ang katotohanang hindi sila nakatapos ng pag-aaral para papirmahin sa mga papeles na hindi nila naiintindihan. Ibig mong sabihin, isang sindikato ang ginagawa ni Ernesto? Tanong ni Kael. Ang kanyang pagiging engineer ay nagsimulang gumana. Sinusuri ang bawat anggulo ng sitwasyon. Higit pa roon, protektado siya ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa atin, sagot ni Amara. Habang nag-uusap ang dalawa, sa kabilang bahagi ng bayan, si Leora ay abala sa pakikipagtagpo sa isang lihim na impormante. Sa likod ng lumang trambiya, lumitaw si Belen, ang yugto na nurse mula sa Tramsa. Hawak ni Belen ang isang luma at medyo basang notebook. Ang kanyang mga mata ay balisa. Lumingon-lingon sa paligid na tila ba may sumusunod sa kanya. Leora, kunin mo ito, bulong ni Belen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nakalagay dyan ang mga listahan ng mga gamot na ibinibigay ni Ernesto sa mga matatanda. Hindi yun vitamins, mga pampatulog at pampalito. Yun para mas madali silang papirmahin sa mga dokumento tuwing gabi. At may mga listahan din diyan ng mga taong binabayaran niya buwan-buwan. Bakit mo ito ibinibigay sa akin, Belen? Tanong ni Leora habang mahigpit na hawak ang notebook. Dahil hindi ko na kayang sikmurain ang bawat ubo ni Aling Ites na naririnig ko, sagot ni Belen bago mabilis na tumalikod at naglaho sa dilim ng eskinita. Dinala ni Leora ang notebook sa kanilang tinutuluyan. Sa ilalim ng isang malamlam na bumbilya, dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa bawat pangalang nababasa niya. Nang makarating siya sa huling bahagi ng listahan, tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. "Kuya! Santino! Halik kayo rito!" Tawag ni Leora. Ang boses niya ay puno ng gulat at takot. Mabilis na pumasok ang dalawang kapatid. Itinuro ni Leora ang isang pangalan na nakasulat sa pinakailalim. May kalakip na malaking halaga ng pera na ibinibigay ni Ernesto tuwing katapusan ng buwan bilang consultation fee. Ang pangalan ay hindi sa isang abogado o sa isang dayuhang investor. Ito ay ang pangalan ng mismong taong dapat ay takbuhan nila para sa katarungan. Kapitan Celino, basa ni Kael sa pangalan. Ang kapitan ng barangay. Hindi lang pala si Ernesto ang kalaban nila. Ang buong pundasyon ng kapangyarihan sa kanilang munting baryo ay nakatayo sa ibabaw ng mga ninakaw na pangarap ng mga matatanda. At ayon sa notebook, ang susunod na malaking transaksyon ay magaganap bukas sa gitna ng selebrasyon ng fiesta. Ang amoy ng gamot at ang maputing paligid ng silid sa ospital sa bayan ay nagdulot ng kakaibang katahimikan sa puso ni Nanay Ites. Sa loob ng maraming taon, ang tanging amoy na kinalakhan niya ay ang lansa ng estero at ang alikabok ng mga lumang damit na kanyang nilalabhan. Ngayon, nakasandal siya sa isang malambot na kama. Suot ang malinis na gown ng pasyente. Ngunit sa kabila ng ginhawa, ang kanyang mga mata ay nanatiling balisa. Tila ba naghihintay na anumang sandali ay may kukuha sa kanya mula sa panandaliang paraisong ito. Pumasok si Kael sa silid, bitbit ang isang tray ng masustansyang pagkain. Kasunod niya si Santino na may dalang planggana ng maligamgam na tubig. "Nay, kailangan mong ubusin to," sabi ni Kael nang may malambot na tinig habang inilalapag ang pagkain sa bedside table. Sabi ng doktor, kailangan mong lumakas para sa mga susunod na gamutan. Hindi na tayo babalik sa dampa na
Yun, Nay. Pangako. Yumuko si Ites, ang kanyang mga daliri ay pinaglalaruan ang laylayan ng kumot. Kael, anak, huwag na kayong gumastos ng ganito. Marami pa kayong kailangang bayaran kay Ernesto. Baka dahil sa akin ay maubos ang lahat ng pinaghirapan nyo. Hindi sumagot si Santino. Sa halip, lumuhod siya sa sahig at dahan-dahang kinuha ang mga paa ng kanyang ina. Ang mga paang yun ay magaspang, may mga bitak sa sakong, at ang mga kuko ay makapal dahil sa tagal ng panahong hindi ito naaalagaan. Inilubog ni Santino ang mga paa ng ina sa maligamgam na tubig. Nay, naalala mo ba nung bata pa ako? Panimula ni Santino habang dahan-dahang kinukuskos ang mga paa ni Ites. Lagi akong nagrereklamo kapag pinapahugasan mo sa akin ang mga paa ko bago matulog. Sinasabi ko na madumi yun, na nakakadiri. Pero ngayon ko lang na-realize. Ang duming ito ay galing sa pagtatrabaho mo para mapagtapos mo kaming tatlo. Napaluha si Ites nang maramdaman ang haplos ng kanyang anak. Isang golden moment na tila nagpawi sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang pag-aalaga ni Santino ay hindi lang paglilinis ng katawan. Ito ay paglilinis ng sugat sa kanilang mga kaluluwa. Patawarin mo kami, Nay. Hikbi ni Santino habang pinitpit ang munting tuwalya. Nabulag kami ng pera. Akala namin sapat na ang magpadala ng dolyar para masabing mabuting anak kami. Nakalimutan naming ang pinakaimportante ay ang kasama ka namin sa bawat hirap. Lumapit din si Kael at Leora at magkakasama silang tatlo na pumaligid sa kanilang ina. Ang silid na yon, na dati ay puno ng pangamba, ay napuno ng init ng pagmamahal na matagal nang nawala sa pamilya Dalisay. Hindi na kayo mag-iisa, Nay, bulong ni Leora habang hinahaplos ang buhok ng ina. Ipaparamdam namin sa kanila na hindi ka basta-basta matanda na pwedeng tapakan. Ibabalik namin ang lahat ng kinuha nila sa inyo. Nang makatulog si Ites dahil sa kapanatagan ng loob, lumabas ang tatlong magkakapatid sa lobby ng ospital. Ang kanilang mga mukha ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang matinding determinasyon. Leora, kumusta ang trace sa account ni Ernesto? Tanong ni Kael. Ang kanyang boses ay naging seryoso at malamig. Inilabas ni Leora ang kanyang laptop. Kuya, gumamit ako ng ilang tools para silipin ang mga transaction records na nakuha natin mula sa notebook ni Belen. Tama nga ang hinala natin. Ang perang ipinapadala natin sa loob ng 5 taon ay hindi napunta sa kahit anong blood money. Inikot ni Ernesto ang pera para pondohan ang kanyang trucking business at ang warehouse na itatayo sa lupa natin. At ang mas malala, may mga record ng transfer mula sa account ni Kapitan Celino patungo sa isang dummy account na pag-aari rin ni Ernesto. Ibig sabihin, si Kapitan ang nag-a-approve ng mga pekeng dokumento para mapabilis ang paglilipat ng titulo ng lupa ng mga matatanda. Dagdag ni Santino. Kailangan nating makausap ang iba pang biktima. Gagawin natin yan bukas, sabi ni Kael. Santino, gamitin mo ang galing mo sa pakikipagkapwa-tao. Tipunin mo ang mga biktima ni Ernesto. Sabihin mo sa kanila na may kakampi na sila. Leora, ihanda mo ang lahat ng digital evidence. Ako naman ang kakausap sa isang kaibigan sa Maynila na pwedeng tumulong sa atin sa legal na aspeto, pero sa paraang hindi mapapansin ni Kapitan Celino. Habang nagpaplano ang tatlo, hindi nila napansin ang isang lalaking nakasombrero sa di kalayuan. Nagpapanggap na nagbabasa ng dyaryo pero nakikinig sa bawat salitang binitawan nila. Nang matapos ang kanilang pag-uusap at pabalik na sila sa kwarto ni Ites, nakatanggap si Kael ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kayong masyadong kampante. Ang lupang tinatapakan nyo ay puno ng patibong. Mag-ingat sa fiesta. Napahinto si Kael. Tumingin siya sa paligid pero wala na ang lalaking nakasombrero. Ang banta ay malinaw. Ang katarungang hinahanap nila
ay hindi basta-basta ibibigay ng tadhana. Kailangan nila itong agawin mula sa mga kamay ng mga mapagsamantala. Ang sikat ng araw sa bayan ay hindi na nagdadala ng liwanag para sa pamilya Dalisay, kundi isang nakapapasong init ng mga mapanghusgang tingin. Mabilis na kumalat ang laso ng tsismis sa palengke at sa bawat kanto ng barangay. Ayon sa balitang ipinapakalat ni Glenda, ang mga anak ni Aites ay umuwi lamang upang pilitin ang matanda na ibenta ang huling piraso ng kanilang ari-arian para pambayad sa kanilang mga luho sa ibang bansa. Nakakaawa si Aling Ites, bulong ng isang tindera habang dumadaan si Kael. Akala natin ay mapalad siya sa mga anak niya. Yun pala ay mga buwayarin na walang utang na loob. Narinig ni Kael ang bawat salita, bawat bulong na parang latigo na humahagupit sa kanyang dangal. Ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang focus ay ang pagkuha ng mga huling gamit ni Ites mula sa kanilang dampa upang tuluyan na itong lisanin. Ngunit sa isang madilim na bahagi ng eskinita, hinarang siya ng 4 na lalaking may mga takip sa mukha at hawak na mga pamalong kahoy. Hindi ito naging isang mabilis na tagpo. Walang sigawan. Ang marahas na paghampas ng kahoy sa kanyang likuran ang nagpabagsak kay Kael sa maputik na lupa. Naramdaman niya ang alat ng dugo sa kanyang bibig at ang matinding kirot sa kanyang mga tadyang. Sabihin mo sa mga kapatid mo, bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Malkit na banta ng isa sa mga lalaki habang tinatapakan ng kamay ni Kael sa putikan. Huwag nyo nang hintayin na sa kabaong na kayo isakay pabalik ng Manila. Naiwan si Kael na nakahandusay, humihingal at nanghihina. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang isang pares ng malambot na kamay na pilit siyang itinatalon. Ang amoy ng sampagwita at ang pamilyar na init ng katawan ni Amara ang huli niyang natandaan. Nang magising si Kael, nasa loob na siya ng munting silid ni Amara sa likod ng paaralan. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampara na nagbibigay ng madilaw na anino sa dingding. Dahan-dahang idinampi ni Amara ang isang bulak na may alkohol sa sugat sa noo ni Kael. Sabi ko sa'yo, mapanganib sila, bulong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Hindi sila hihinto hanggat hindi kayo nawawala. Hinawakan ni Kael ang kamay ni Amara. Pinigil ang paglilinis nito sa kanyang sugat. Sa gitna ng dilim at liwanag ng lampara, nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Kael ang takot, ang pagod, at ang wagas na pag-ibig na hindi nabura ng panahon sa mga mata ng babaeng binalikan niya. Amara, huli na para tumalikod. Paos na sabi ni Kael. Akala ko noon, sapat na ang maging matagumpay sa malayo. Pero ang totoo, wala palang saysay ang lahat ng narating ko kung hindi ko man lang kayang protektahan ang mga taong mahal ko sa sarili naming bayan. Dahan-dahang inilapit ni Amara ang kanyang mukha. Sapat na para maramdaman ni Kael ang init ng kanyang hininga. Natatakot ako, Kael. Hindi lang para sa lupa, kundi para sa'yo. Ayokong mawala ka ulit. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Inabot ni Kael ang pisngi ni Amara. Hinahaplos ito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho hanggang sa maramdaman nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Isang mabilis, ngunit makahulugang sandali. Isang halik sa noo na puno ng pangako at pag-asa. Walang salitang binitawan, ngunit sa bawat haplos at titig, alam nilang dalawa na ito ang huling pagkakataon. Nahahayaan nilang paghiwalayin sila ng takot. Habang nagaganap ito, sa labas ng munting paaralan, ang boses ni Glenda ay muling umalingaw-ngaw sa buong barangay sa pamamagitan ng mga dambuhalang speaker na ikinabit para sa gaganaping fiesta bukas. Mga kabarangay, inaanyayahan ko kayong lahat bukas sa gitna ng plaza. Ang mayabang na boses ni Glenda ay tila ba nanunuya. Doon ay tatanggapin ko ang parangal bilang Philanthropist of the Year. Magkakaroon din tayo ng malaking anunsyo
para sa bagong warehouse na magbibigay ng trabaho sa inyong lahat. Huwag kayong maniniwala sa mga mapanirang chismis ng mga taong ngayon lang nagbalik para manggulo. Nang marinig ito ni Liora at Santino, nakapapasok pa lang sa silid ni Amara. Nagkatinginan silang dalawa. Ang notebook ni Belen ay mahigpit na nakakuyom sa kamay ni Liora. "Kuya, narinig mo ba yon?" tanong ni Santino. Ang boses ay nanginginig sa galit habang tinitingnan ang bugbog sa mukha ng kapatid. Gagamitin nila ang fiesta para tuluyang seliyuhan ang kasunduan sa warehouse. Bukas ang huling araw ng pirmahan. "Hindi lang yun," sabi ni Liora habang binabasa ang huling mensaheng natanggap niya mula sa isang source sa munisipyo. "Nalaman ko na ang mga abogadong kasama ni Ernesto ay hindi galing sa Maynila. Mga tauhan sila ni Kapitan Celino. Balak nilang pilitin si nanay na lumagda sa huling dokumento sa harap ng publiko para magmukhang legal ang lahat." Bumangon si Kael. Kahit na ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang tadyang, tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang liwanag sa mansyon ni na Ernesto. Gusto nila ng palabas sa harap ng publiko? Bulong ni Kael, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging nagbababa dyan ng unos. Ibibigay natin ang pinakamalaking palabas na hindi nila makakalimutan. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang hindi inaasahang katok ang narinig nila sa pinto. Nang buksan ni Amara, pumasok ang isang matandang lalaki na hingal na hingal. Ito si Mang Simon, isa sa mga matandang biktima ni Ernesto. "Kay mga anak, mag-ingat kayo," sabi ni Mang Simon. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. "Narinig ko si Ernesto kanina sa kanto. May binayaran silang mga tao para sunugin ang dampanyo mamayang gabi. At ang sabi nila, kailangang makaalis na kayo bago pa sumikat ang araw bukas, buhay man o hindi. Ang banta ay hindi na lamang legal o pinansyal. Ito ay naging isang laro ng buhay at kamatayan." "Nay," bibulong ni Liora nang maalala ang kanyang ina na nasa ospital. "Huwag kayong mag-alala. Ligtas si nanay sa ospital," sabi ni Kael. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ang huling alas ni Ernesto ay hindi ang apoy, kundi ang paggamit sa kahinaan ni Nanay Aites. Ang gabi ay lumalim at ang katahimikan ng baryo ay tila ba nagtatago ng isang malaking pagsabog. Habang naghahanda ang magkakapatid, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa dampa ni na Aites. May hawak na sulo at isang galon ng gas. Ang umaga ng fiesta ng pahiyas ay binalot ng makukulay na palamuti, mga kiping na hugis dahon, at ang masiglang tugtugan na umaalingaw-ngaw sa bawat kanto ng bayan. Ngunit sa likod ng masayang fasad na ito, ang pamilya Dalisay ay abala sa isang lihim na paghahanda na tila ba isang operasyong militar. Sa loob ng maliit na silid sa paaralan ni Amara, nakapaligid sila sa isang lumang mesa. Si Kael, na may benda pa sa noo, si Santino, si Liora, si Amara, at ang nurse na si Belen. "Makinig kayo," panimula ni Kael. Ang kanyang boses ay mahaba at matatag. Walang bakas ng takot sa kabila ng mga pasa sa kanyang katawan. "Hindi natin sila lalabanan sa madilim na eskinita. Doon sila malakas. Lalabanan natin sila sa ilalim ng sikat ng araw, sa harap ng lahat ng taong niloko nila. Ang fiesta na ito ang magiging katapusan ng kaharian ni na Ernesto." Inilapag ni Liora ang isang maliit na silver na USB sa gitna ng mesa. "Nandito na ang lahat, kuya. Ang mga voice recordings ni Belen, ang mga scanned copies ng notebook at ang digital trail ng mga transfers ni Kapitan Celino. Ang kailangan na lang natin ay ang pagkakataong maipalabas ito sa dambuhalang LED screen sa plaza habang nagaganap ang awarding." "Ako na ang bahala sa mga tao," singit ni Santino. "Alam niyo naman ang mga Pinoy, madaling makuha ang loob sa pagkain. Magluluto ako ng pinakamalaking kawan ng arroz caldo
Sa gilid ng plaza, libre para sa lahat. Habang kumakain sila, kakausapin ko ang mga dati nating kapitbahay. Ipapaliwanag ko ang totoo. Sisiguraduhin kong sa oras na umakyat si nanay sa stage, hindi siya mag-iisa. Habang abala ang lahat, si Amara naman ay dahan-dahang pumasok sa silid gala na ang isang malaking paper bag. Mula sa loob ay inilabas niya ang isang magandang bestida, isang kulay asul na Filipiniana na may masining na borda. Para ito kay Nanay Aites, bulong ni Amara habang nakatingin kay Kael. Gusto kong makita nila ang tunay na reyna ng lupang ito. Dinala nila ang bestida sa ospital kung saan naghihintay si Aites. Ang golden moment ay naganap nang humarap ang matanda sa salamin matapos siyang ayusan ni Amara. Sa loob ng 5 taon, ang nakikita lang ni Aites sa salamin ay isang babaeng may malalim na eye bags, magulong buhok, at mga balikat na nakakuba sa bigat ng labada. Ngunit ngayon, sa tulong ng mga anak niya, muling nagningning ang kanyang mga mata. Itinayo niya ng tuwid ang kanyang likod. Ang kulay asul na tela ay tila nagbigay ng bagong buhay sa kanyang nanunuyong balat. Ites, ikaw ba talaga yan? Bulong ng matanda habang hinahaplos ang kanyang sariling mukha sa salamin. Opo, Nay. Tugon ni Kael habang nakatayo sa likod niya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa balikat ng ina. Iyan ang nanay namin. Ang babaeng hindi sumuko para sa amin. Ngayon, kami naman ang hindi susuko para sa inyo. Nagsimula ang prosesyon sa plaza. Libo-libong tao ang nagtipon, naghihintay sa pangunahing programa kung saan pararangalan si Glenda. Sa kabilang dako, si Santino ay abala sa kanyang dambuhalang kawa. Ang bango ng luya, bawang at manok ay humahalo sa hangin. Tila ba isang magnet na humihila sa mga gutom na mamamayan. Habang nagsasalin siya ng lugaw, bumubulong siya sa bawat matanda, nagbibigay ng mga sulyap at babala. Gayunpaman, ang tensyon ay nagsimulang tumaas nang dumating ang oras ng teknikal na aspeto. Si Liora ay nakatago sa likod ng control booth. Pilit na kinokonekta ang kanyang laptop sa main system ng plaza. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa, ngunit isang mensahe ang lumitaw sa screen. Access denied. Password required. Kuya, may problema. Bulong ni Liora sa kanyang earpiece. Nakalakang system. May nagpalit ng password sa huling sandali. Sa gitna ng plaza, sa itaas ng magarang stage, nakaupo na sina Ernesto at Glenda kasama si Kapitan Celino. Nakita ni Kael na lumapit ang police chief kay Ernesto at may ibinulong. Lumingon si Ernesto sa direksyon ni Kael. Ang kanyang mukha ay may suot na isang nakakakilabot na ngisi. Itinaas ni Ernesto ang kanyang kamay at tila may itinituro sa likod ng stage. Naroon ang 2 lalaking may bitbit na mga itim na bag. Dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Liora. Kael, nakita tayo ni Ernesto. Boses ni Santino sa kabilang linya. At tinitingnan niya ang control booth ni Liora. Mukhang alam nila ang plano natin. Ang panganib ay hindi na lang tungkol sa pagkabigo ng plano, kundi sa kaligtasan ni Liora. Sa harap ng libo-libong tao, ang entablado ay handa na para sa isang parangal. Ngunit sa likod ng mga kurtina, ang bitag ay dahan-dahan nang nagsasara. Liora, lumabas ka na riyan, ngayon na. Utos ni Kael habang nagsisimulang tumakbo patungo sa booth. Ngunit bago pa man makarating si Kael, ang dambuhalang LED screen ay biglang umilaw. Hindi ang mukha ni Glenda ang lumitaw, kundi isang countdown. 1 segundo bago magsimula ang programa, ang police chief ay humarang sa daraanan ni Kael, hawak ang kanyang posas. Kael Dalisay, inaaresto kita sa kasong trespassing at panggugulo sa publiko. Malamig na sabi ng opisyal. Sa itaas ng stage, kinuha ni Ernesto ang mikropono, tumingin sa naguguluhan na madla, at pagkatapos ay kay Kael. Magsimula na tayo, sabi niya, habang ang screen sa likod niya ay nagsimulang magpakita
ng isang imahe na hindi inaasahan ng sinuman. Ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa mga pulso ni Kael ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang mga pangarap. Sa gitna ng plaza, sa harap ng libu-libong mamamayan ng baryo, nakatayo ang police chief na may bakas ng pang-uuyam sa mukha. Sa itaas ng entablado, nakita ni Kael si Ernesto na dahan-dahang tumayo, inaayos ang kanyang barong at tumingin sa kanya na tila ba isang hari na nakatingin sa isang langgam na malapit ng tapakan. Dalhin na yan sa presinto, utos ng chief. Ngunit bago pa man mahila ng mga pulis si Kael, isang dambuhalang tunog ng feedback mula sa mga speaker ang bumasag sa katuwaan ng lahat. Hindi ito ang masayang musika ng fiesta. Ang dambuhalang LED screen sa likod ni na Ernesto ay biglang nagbago mula sa kulay ginto tungo sa isang madilim at malabong video. Ang buong plaza ay biglang tumahimik. Kahit ang mga taong kumakain ng arroz caldo ni Santino ay napatigil, ang mga kutsara ay nakabitin sa hangin. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Ernesto. Hindi ang banal na mukha na ipinapakita niya sa publiko, kundi ang mukha ng isang halimaw. Ang video ay kuha mula sa loob ng dampa ni Ites, galing sa isang nakatagong kamera na inilagay ni Belen. "Pirmahan mo na ito, Ites." Ang boses ni Ernesto sa video ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pananakot. "Gusto mo bang mabulok ang anak mo sa Saudi? Isang pirma lang, ligtas na si Kael. Huwag kang tanga, lupang tigang lang ito. Pero ang buhay ng anak mo ay walang katumbas." Nakita ng lahat ang panginginig ng kamay ni Nanay Ites sa video habang itinutuslob ang kanyang hinlalaki sa tinta. Nakita nila ang pagluha ng matanda habang tinatalikuran siya ni Ernesto na may dalang mapang-uyam na tawa. "Anong kabastusan ito?" Sigaw ni Ernesto sa stage. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Naging kasing puti ng kanyang barong. "Patayin niyo yan! Guard! Patayin niyo ang screen!" Ngunit huli na. Ang video ay mabilis na sinundan ng mga dokumento. Ang listahan ng mga hiningian ng consultation fee ni Kapitan Celino, ang mga bank transfer na nag-uugnay sa warehouse at sa ninakaw na pera ng mga dalisay. Ang boses ni Leora ay umalingaw-ngaw sa buong plaza, direkta mula sa control booth na hindi nila nagawang pasukin dahil sa barikadang ginawa ng mga matatandang biktima ni Ernesto na pinangunahan ni Mang Simon. "Ito ang katotohanan ng bayang ito," sigaw ni Leora sa microphone. "Ang taong pararangalan nyo ay isang magnanakaw ng pangarap." Sa gitna ng kaguluhang ito, ang karamihan ay dahan-dahang nahawi. Mula sa dulo ng red carpet patungo sa stage, isang figura ang lumitaw. Hindi ito ang reyna ng basahan na kilala ng marami. Ito ay isang babaeng nakasuot ng asul na Filipiniana, maayos ang buhok at ang mukha ay puno ng dignidad na matagal nang ibinao ng hirap. Si Nanay Ites. Naglakad siya ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa carpet ay tila bawat tibok ng katarungan. Nang marating niya ang stage, hindi siya pinigilan ng mga bodyguard dahil maging sila ay natigilan sa aura ng matanda. Umakyat si Ites at kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Glenda. "Glenda?" Tawag ni Ites. Ang kanyang boses ay malambot, pero bawat salita ay may bigat ng 1,000 bato. "Sabi mo kahapon, ang amoy ng mga nilabhan ko ay parang hindi binanlawan. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Kahit anong pabango ang gamitin mo, hindi mo kayang alisin ang amoy ng panlilinlang sa buong pagkatao mo." Isang golden moment ang namayani nang humarap si Ites sa madla. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang mikropono, pero ang kanyang paningin ay diretso at matapang. "5 taon akong tumahimik dahil akala ko ay inililigtas ko ang mga anak ko," sabi ni Ites. Ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy, pero hindi na dahil sa takot. "Inagaw niyo ang bahay ko, ang lupa ko, at ang kalusugan ko, pero hindi niyo kailanman nagawang agawin ang katotohanan na
Ang isang ina ay lalaban kapag ang kanyang mga anak na ang tinatapakan. Ernesto, Celino, tapos na ang laro niyo. Ang mga tao sa plaza ay nagsimulang mag-ingay. Hindi na ito palakpakan, kundi isang galit na ugong. Magnanakaw, ibalik ang lupa. Ang sigaw na tila isang dambuhalang alon na humahampas sa stage. Sa takot na madumog ng masa, binitawan ng police chief ang braso ni Kael. Alam niya na kung ipagpapatuloy niya ang pag-aresto, siya ang susunod na kakaladkarin ng taong bayan. Biglang, sa gitna ng tensyon, si Ernesto ay nawala sa sarili. Tinulak niya ang asawang si Glenda at mabilis na tumalon pababa ng stage, tinatakbo ang direksyon patungo sa likod kung saan naroon ang kanyang sasakyan. Pero sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang isa sa mga dambuhalang sulo na dekorasyon para sa fiesta. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa tuyong dekorasyon na keeping at telang pelus. Sa loob ng ilang segundo, ang dambuhalang fasade ng De Ladrera Residence na ipinagmamalaki ni Ernesto sa video ay nagsimulang lamunin ng apoy. Ang bahay ko! Ang mga dokumento! Sigaw ni Ernesto habang tumatakbo patungo sa mansyong malapit lang sa plaza, kung saan naroroon ang lahat ng ebidensya ng kanyang kayamanan. Kael! Huwag! Sigaw ni Amara nang makitang akmang susunod si Kael. Ngunit hindi si Ernesto ang hinabol ni Kael. Hinabol niya ang kalayaan ng kanyang ina. Habang ang mansyon ay unti-unting nilalamon ng apoy, ang buong baryo ay naging saksi sa pagguho ng isang kahariang itinayo sa kasinungalingan. Ang gabi ng fiesta, na dapat ay puno ng katuwaan, ay binalot ng kulay kahel na liwanag mula sa naglalagablab na apoy. Ang mansyon ni na Ernesto, ang simbolong itinayo sa ibabaw ng mga nakaw na pangarap, ay nilalamon na ngayon ng gutom na apoy. Ang usok ay tila dambuhalang itim na kamay na umaabot sa langit. Bit-bit ang amoy ng nasusunog na kahoy, mamahaling kagamitan, at mga papeles na naging mitya ng paghihirap ni Nanay Aites. Ang pera ko! Ang mga dokumento ko! Ang hiyaw ni Ernesto ay puno ng desperasyon habang sinusubukan niyang pumasok sa loob ng nagbabagang pinto. Ngunit ang init ay masyadong matindi. Tila ba ang mismong lupa ay isinusuka na ang kanyang presensya. Sa isang iglap, isang bahagi ng balkonahe, ang marahas na bumigay. Bumagsak ang mabibigat na haligi ng semento at kahoy dahilan upang maipit ang binti ni Ernesto sa ilalim ng mga guho. Isang sigaw ng matinding sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi galing sa kapangyarihan, kundi sa isang taong takot na takot mamatay. Ernesto! Hiyaw ni Glenda mula sa malayo, ngunit hindi siya makalapit. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa liwanag ng apoy. Tila ba nangungutya sa kanyang kawalan ng magawa. Hindi nag-isip ng 2 beses si Kael. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Ernesto, sa kabila ng 5 taon na ninakaw nito sa kanilang buhay, tumakbo si Kael patungo sa nagbabagang mansyon. Kael! Huwag! Mapanganib! Sigaw ni Amara, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, habang pinapanood ang lalaking mahal niya na sumusuong sa panganib. Tumagos ang init sa balat ni Kael, tila ba bawat hibla ng kanyang buhok ay malapit ng magliyab. Sa loob ng makapal na usok, nakita niya si Ernesto na pilit na kumakawala mula sa mga guho. Ang mukha ng matanda ay puno ng abo at luha. Ang dating mayabang na tingin ay napalitan ng pagsusumamo. Tulungan mo ako, Kael. Pakiusap. Bulong ni Ernesto. Ang kanyang boses ay halos paos na. Ginamit ni Kael ang lahat ng lakas ng kanyang katawan, ang lakas na nakuha niya mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw ng Saudi. Gamit ang isang bakal na baras, buong lakas niyang inangat ang bumagsak na haligi. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa bigat. Sa isang huling tulak, dahan-dahang nausog ang haligi. Hinila ni Kael si Ernesto palabas,
Ilang segundo lamang bago tuluyang bumagsak ang buong bubong ng mansyon. Ang tunog ng pagguho ng bahay ay tila ba huling buntong hininga ng isang sumukong kaaway. Pagdating nila sa ligtas na distansya, kapwa sila napaupo sa damuhan, humihingal at puno ng uling. Dumating ang mga bumbero at ang mga pulis, hindi ang mga tauhan ni Kapitan Celino, kundi ang mga reinforcement mula sa probinsya na tinawagan ng abogadong kaibigan ni Kael. Doon, sa gitna ng abo, ang katarungan ay dahan-dahang nagsimulang kumilos. Nakita ng lahat kung paano pusasan si Kapitan Celino habang pilit itong nagtatago sa likod ng stage. Sumunod na pinalibutan ng mga autoridad sina Ernesto at Glenda. "Hindi niyo pwedeng gawin ito. May karapatan ako," sigaw ni Glenda habang kinakaladkad siya ng mga babaeng pulis. Ang kanyang magandang gown ay punit-punit na at puno ng dumi. Isang matinding katahimikan ang namayani nang lumapit si Nanay Aites. Hawak niya ang braso ni Leora at Santino. Tiningnan niya si Ernesto na ngayon ay nakaupo sa damuhan, nakaposas at duguan ng binti. Walang galit sa mga mata ni Aites, tanging isang malalim na awa. "Ang apoy ay hindi namimili, Ernesto," mahinang sabi ni Aites. "Nilalamon nito ang lahat, maging ang mga bagay na akala mo ay sayo habang buhay. Ngayon, wala na ang mansyong ito. Balik na muli sa abo ang lahat ng ninakaw nyo." Hindi makatingin si Ernesto. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho kasabay ng kanyang bahay. Nang ilayo na ang mga salarin, tumayo ang pamilya Dalisay sa tapat ng nasunog na lote. Ang mansyon ay wala na. Tanging ang mga itim na poste na lamang ang natira. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang lupang ito ay tila ba humihinga muli ng maluwag. "Anong gagawin natin ngayon, kuya?" tanong ni Santino habang nakatingin sa lupang bakante na. Tumingin si Kael sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Amara na nasa tabi niya. "Itatayo nating muli ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang semento at yero ang gagamitin natin. Itatayo natin ang isang tahanan na puno ng katotohanan." Isang golden moment ang naganap nang yumuko si Nanay Ites at kumuha ng isang dakok ng lupa. Isang maliit na maugat na halaman ang nakita niyang sumusibol sa gitna ng mga abo. Isang ligaw na bulaklak na hindi napatay ng init. Pinisil niya ang lupa sa kanyang palad. Naramdaman ang lamig nito. Mabango ang lupa. Bulong ni Aites ang kanyang unang nangiti na walang halong takot. Amoy pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang munting tagumpay, tumunog ang cellphone ni Kael. Isang email mula sa kanyang kumpanya sa Saudi Arabia. Ang project manager niya ay nagpapadala ng flight details para sa kanyang pagbabalik sa trabaho sa susunod na linggo. Isang malaking promotion at bonus ang naghihintay sa kanya kung tatanggapin niya ang bagong kontrata. Tumingin si Kael sa kanyang ina na masayang nakikipag-usap kay Amara. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid na tila ba ayaw nang umalis sa tabi ng isa't isa. "Kuya?" Tawag ni Leora. Napansin ang pagbabago sa mukha ni Kael. "May problema ba?" Itinago ni Kael ang kanyang cellphone sa bulsa. "Wala, Leora. Wala." Ang tanong ay nananatili. Magagawa ba ni Kael na iwan muli ang pamilyang halos mawala na sa kanya para sa kinabukasan? O sapat na ang abo ng nakaraan para turuan siyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dolyar kamtipanao? Isang buwan ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang mansyon ni na Ernesto at ang bawat araw na dumaan ay tila isang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na inakala ng pamilya Dalisay ay habang buhay ng mananatiling bukas. Sa tapat ng dagat, sa mismong loteng kinalakhan ni Kael, hindi na isang dampa ang nakatayo at lalong hindi rin ito isang magarbo at nakakatakot na mansyong bato. Sa halip, isang mainit at maaliwalas na bahay na gawa sa matibay na kahoy at semento ang unti-unting nabuo. Mayroon itong malawak na beranda kung saan malayang humahalik ang hanging dagat
at isang maliit na hardin na puno ng mga paboritong gulay ni Nanay Ites. Hawak ni Kael ang isang pirasong papel habang nakaupo sa tabi ng bintana. Ito ang kanyang tiket pabalik sa Saudi Arabia. Ang kanyang pasaporte, patungo sa yaman at promosyong pinangarap niya noon. 1 linggo na lang at kailangan na niyang magdesisyon. Kuya, tinawagan ako ng kumpanya ko sa Singapore kanina. Bungad ni Santino habang naglalakad palapit. Bit-bit ang isang tray ng sariwang buko. Sinasabi ko na sa kanila ang totoo. Hindi na ako babalik doon. Magbubukas ako ng maliit na karinderya rito sa bayan. Yung pwedeng kumain ng libre ang mga matatandang katulad ni Nanay. Napatingin si Kael sa kanyang kapatid. Sigurado ka ba, Tino? Mas malaki ang kikitain mo doon. Sigurado na ko, kuya. Ngiti ni Santino. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Nung nililinis ko yung mga paa ni Nanay sa ospital, doon ko na-realize na wala namang kwenta ang limpak-limpak na pera. Kung ang kapalit naman ay ang bawat huling hininga ng Nanay na hindi natin nayayakap. Ikaw ba, kuya? Kailan ang lipad mo? Hindi sumagot si Kael. Tiningnan niya si Leora na nasa labas. Tinutulungan si Nanay Ites na magtanim ng mga munting punla ng kamatis. Si Leora naman ay nagpasya ng magtrabaho bilang isang remote consultant para sa kanyang kumpanya sa Canada. Sapat na para kumita habang inaalagaan ng Nanay. Sa di kalayuan, nakita ni Kael si Amara na papasok sa bakuran. May dala itong mga lumang libro para sa mga bata sa baryo. Ang bawat hakbang ni Amara ay tila isang himig na nagpapatibay sa desisyon ni Kael na matagal na niyang binuo sa kanyang puso. Dahan-dahan, kinuha ni Kael ang lighter sa kanyang bulsa. Sa harap ni Santino, sinilaban niya ang dulo ng kanyang tiket. Pinanood nila kung paano kainin ng apoy ang mga numero at ang kanyang pangalan, hanggang sa maging abo na lamang ito at tangayin ng hangin. Dito na lang ako, Tino. Bulong ni Kael. Magtatayo ako ng sariling construction firm dito sa probinsya. Gagamitin ko ang alam ko para ayusin ang mga bahay ng mga taong katulad natin noon. Ayoko nang may matandang malilinlang dahil lang sa isang pirasong papel. Nang hapong iyon, habang ang langit ay nagbibihis ng kulay rosas at lila, niyaya ni Kael si Amara na maglakad-lakad sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang malambot na musika na sumasaliw sa katahimikan ng dalawa. Amara, tawag ni Kael. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng emosyon. Huminto siya sa paglalakad at hinawakan ang magkabilang kamay ng babae. Alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong hinayaan kitang mag-isa ng matagal na panahon. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong gugulin ang natitira kong buhay sa pagbawi sa bawat segundong nawala sa atin. Hindi agad nakapagsalita si Amara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Isang golden moment ang namayani nang dahan-dahang isandal ni Amara ang kanyang ulo sa balikat ni Kael. Isang pagpapatunay na sa kabila ng dumi ng nakaraan, ang pag-ibig ay palaging makakahanap ng paraan upang muling sumibol. Wala kang kailangang bawiin, Kael, bulong ni Amara. Ang mahalaga ay narito ka na. At sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang umalis para patunayan ang halaga mo. Sa huling gabi ng linggong iyon, nagtipon ang buong pamilya para sa kanilang unang hapunan sa bagong bahay. Ang mesa ay puno ng mga simpleng pagkain, pritong isda, ginisang gulay mula sa hardin at mainit na kanin. Walang litson, walang mamahaling alak, pero ang bawat sulok ng bahay ay puno ng tawanan at kwentuhan. Kumuha si Nanay Ites ng isang nilagang itlog, tulad ng ginagawa niya noong bata pa ang kanyang mga anak. Dahan-dahan niya itong hinati sa 4 na bahagi at ibinigay sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galak. Mga anak, panimula ni Ites,
Ang kanyang boses ay malinaw na at wala na ang paos ng sakit. Sabi nila, ang tagumpay daw ay kapag nakabili ka na ng lahat ng gusto mo. Pero para sa akin, ang tunay na tagumpay ay ang makita kayong magkakasama, kumakain sa iisang mesa, at alam kong ligtas kayo sa bawat gabi. Kayo ang tunay naming tahanan, Nay, sagot ni Leora habang hinahawakan ang kamay ng ina. Sa labas, ang buwan ay nagniningning ng maliwanag sa ibabaw ng dagat. Ang mga sugat ng kahapon ay naging mga pilat na lamang, mga paalala ng isang laban na naipanalo nila dahil sa pagmamahal. Ang bawat ubo ni Ites ay napalitan na ng malalim at payapang paghinga. Sa huling sandali bago matapos ang gabi, nakita ni Kael ang isang munting maugat na halaman sa paso sa gilid ng kanilang pinto. Ito ang munting halaman na kinuha ni Nanay Ites mula sa abo ng mansyon ni na Ernesto. Ngayon, ito ay meron ng maliliit na usbong ng bulaklak. Isang bagong simula, isang bagong buhay sa lupang dati ay binalot ng kadiliman. Ang sikat ng araw ay gumuhit ng gintong landas sa ibabaw ng payapang dagat. Sa mismong luteng dati ay naging saksi sa abo at luha. Nakatayo ngayon ang isang tahanang puno ng buhay. Ang bahay na kahoy at semento ay napapaligiran na ngayon ng makukulay na bulaklak na itinanim ni Amara at isang maliit ngunit masaganang hardin ng mga gulay na siyang pinagkakaabalahan ni Nanay Ites tuwing umaga. Sa malawak na beranda, isang duyan na gawa sa yantok ang marahang umuugoy. Nakaupo roon si Nanay Ites, hindi na ang babaeng may hukot na balikat at mga matang laging nakatingin sa lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Sa kanyang kandungan, isang munting sanggol ang mahimbing na natutulog. Ang panganay na anak ni Santino at ng kanyang asawa. Mula sa kusina, lumabas si Santino, dala ang isang bandehado ng bagong lutong pandesal. Ang kanyang munting karinderya sa bayan, ang kusina ni Ites, ay naging paboritong tambayan ng mga taga-baryo, lalo na ng mga senior citizen na libreng kumain tuwing Biyernes. Sa tabi niya ay si Leora, hawak ang kanyang laptop habang nakikipag-usap sa kanyang mga kliyente sa Canada. Sa pamamagitan ng video call, ang kanyang background ay hindi na isang malamig na opisina, kundi ang mainit na sikat ng araw ng Pilipinas. Lumabas din si Kael mula sa bahay. Ang kanyang damit ay may bahid pa ng pintura. Ang kanyang munting construction firm ay naging matagumpay. Tinutulungan ang mga pamilya na magkaroon ng matibay na tahanan sa abot kayang halaga. Sa likod niya ay si Amara, buntis na sa kanilang unang anak, dala ang isang pitzel ng malamig na buko juice. Naupo silang lahat sa beranda. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng dagat at ng bagong saing na kanin. Kinuha ni Leora ang isang lokal na dyaryo. Sa isang maliit na seksyon sa loob, may isang balita tungkol kina Ernesto at Glenda Ladrera kasama si dating Kapitan Celino. Sila ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa syndicated estafa at pamemeke ng mga dokumento. Ang larawan nila ay nagpapakita ng mga taong tuluyan ng nilamon ng kanilang kasakiman, ang dating kislap ng kapangyarihan sa kanilang mga mata ay napalitan na ng isang malamig at walang pag-asang titig. Nay, masaya ba kayo? Tanong ni Kael habang inaakbayan ng kanyang ina. Tumingin si Ites sa malayo, sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang dagat at ang langit. Anak, sa buong buhay ko, ang tanging hiling ko lang ay ang makita kayong ligtas at masaya. Ngayon, hindi lang yun ang ibinigay ng Diyos. Ibinigay niya rin sa akin ang kapayapaan. Dito nasagot ang mga huling tanong ng kanilang kwento.